Hi guys, kumusta po kayo? Ito po si Marilyn, your friendly Filipina carpentera dito sa Amerika. At sa video na ito, recap ito sa aming neighborhood. Suroy-suroy ko kayo dyan, oh. Ang ganda talaga ng mga bahay at saka lake. But yung bahay po namin ay napakaliit kumpara sa mga bahay dyan surrounding the area. Ang ganda kasi gusto kong may water feature yung lugar namin. Anyway, ito po yung aming neighborhood na malapit din sa aming bahay. Of course, neighborhood namin eh. So, tingnan niyo po yung mga kaganapan sa aming bahay na ang tagal-tagal matapos. But I hope you enjoy. Tadang! So finally, ito na. Na-install na yung aming double doors. Wait, wait! That's the way, I like it, That's the way, I like it. So ito po yung magiging door namin papuntang deck. And then later on, in the near future, i-divide ko yung deck para yung dining namin ay magiging doon na sa deck. Matagal ko nang binili itong door na ito guys. Mga ilang buwan na sa ukay-ukay. Hindi lang ma-install kasi wala pa kaming deck at that time. Tapos lalim ng space dyan sa labas pag mahulog ka. Nako, emergency ang labas. Tingnan nyo kung gaano kataas yung main floor namin guys. Tapos pag mahulog ka, oh my goodness, boom! Tapos lagyan na din ng door doon sa kabila, doon sa master suite para makalabas kami sa deck. Tapos ito galing sa kusina. Yan. Tapos dining dito. Tapos labas sa deck. But then in the near future, yung dining dito ay i-transfer ko doon sa labas. Kung may budget na. Hey, don't destroy my house. Buti na lang nandito si Dan. Otherwise, Corey and I, we couldn't do this. Anong nangyari sa asawa ko? I need some more exercise. I'll hold it. Hey, Marilyn, you can help me. How? All that. Just being up so high. The shingles? Yeah. My goodness, that'd be. Wee. Awesome! We're good. Siding na lang kulang. Ayokong masyadong umatras dito baka mahulog ako. Kailangan pa namin ng railings. Yan. Diyan yung entrance para sa dining. And then dyan yung entrance para sa aming master bedroom. Tapos doon yung bintana para sa aking bubble tub or jacuzzi. So it's getting there. It's getting there. Hallelujah. It's getting there. Amen. At ngayon, i-continue ko na ang pag-tiles dito sa aming washer and dryer. Yan. So, gagamitin ko na naman dito yung washer and dryer. Oh. Hindi pa namin malagyan ng walling kasi hindi pa kami naka-inspection. But, yun na lang. Tiling na lang muna dito sa area na ito. Tapos, yan na klaseng tiles ang gagamitin ko kasi libre yan.
So, ito na nga ang process ng aking tiling. And of course, nakita nyo before sa video ko na yung subfloor ay kailangan ng tapakan or lagyan ng backer board para doon sa sahig. Iba yung backer board sa sahig, iba din yung backer board para sa walls. So, dapat kung ikaw ay karpentero, kailangan mong malaman na may diferensya doon sa mga backer boards. Kasi yung wall na backer board yung i-apply mo dyan sa sahig, naku, magka-problema ka in the near future. Yung treated na subfloor tapos backer board, so yan, linagyan ko na ng thin set na mortar. Tading! After that, yung likod din ng ating tiles ay lagyan din ng mortar para completely siya na mag-adhere talaga doon sa ating backer board. Tapos, i-make sure natin na adhered talaga yung tiles and lagyan natin ng leveler. Make sure na level yung ating new installed tiles sa original na na-install ko na tiles days ago. So yan guys, ang kuti kaya ng pag-install ng mga tilings, it would take really much of your time. I guess itong second batch na pag-install ko ng mga tiles, I spent like 5 hours. Mga 10 tiles lang yung nadikit ko sa backer board, but I spent 5 hours doing it. Kasi medyo may pagkakuti siya. Ano ba yung kuti sa Tagalog? Difficult ba? It would take time really to do this kind of job. Ay, pagpasensyahan nyo na. Ang hirap talagang magtagalog. Mag-English din tayo pag may time, guys. Kasi mahirap talaga magtagalog. Nag-nosebleed na nga ako mag-English. Tapos, lalong nag-nosebleed ako sa aking mga Tagalog. But anyway, kayo na lang umintindi, ha? Medyo nasobrahan ko ata ng paglagay ng mortar, kaya yan, duk-duk muna tayo. Well, it's not as bad. Wawa naman yung karsunis ng asawa ko, nagisi-gisi na. But anyway, finally, after several hours. How many hours were we here? I'm not sure. Probably 4 or 5. Yeah, probably. 5 oras guys, ito lang yung nagawa ko. Yan lang. Tapos, hindi ko malinis-linis kasi hindi pwedeng tapakan pa. But ito na po yung magiging, ito na po yung magiging namin. Ito na po yung magiging washer and dryer namin. Tapos, hindi ko matapos-tapos kasi ang dami pang kulang na tiles, Kasi, yung tile cutter ko na ginagamit ko, if you would like to check my other videos nung ginawa ko yung bathroom doon sa last renovation namin, yung tile cutter ko, habol na ba? Hindi na siya makakat ng ng tile. So, hihiram na lang ako kay Dan, yung carpenter namin, para putulin ko itong mga remaining tiles, tapos i-apply ko dyan. Tapos yan po yung what do you call this one, Borg? Vacuum, this red thingy? Shop vac. Shop? Shop. Vac. Ito po ay yung higher level na nagsasuction ng mga dumi-dumi. Makakasuction yan ng tubig, guys. Makakaano siya kasi very strong siya. Yun yung ginagamit namin dito para tanggal talaga yung mga anik-anik dito na walang kaaya-aya. Tama ba yung sinasabi ko? Ang hirap magtagalog, guys. But anyway, so yan po yung magiging door namin palabas from the washer and dryer. Pero, yeah, it's getting there as usual. Hindi pa rin matapos-tapos yung mga walling kasi wala pang inspection. Pero, nakapasa na kami sa inspection dyan, sa mga tubo-tubo na yan. Yan.
pasa na kami dyan, doon sa bathroom, tubo-tubo. So, ito na lang structure ng bahay. Yung mga kahoy-kahoy, i-check nila yan. Tapos, yung electrical wirings din, i-check din nila. So, until those will be done, hindi kami maka-install ng mga bungbong or dry walls. But, oh well, it's getting there. Slowly but surely. Reminder guys, remember, sinabi ko sa ibang videos ko na ito po yung mga tiles na nakuha ko sa dumpster jumping. Libre po ito. 4 to 5 years ago, nakita ko sa, kukunin ko ito. And tingnan nyo, nagamit ko na. So, ano talaga, like, blessed talaga tayo pag naghanap tayo ng mga, kahit hindi pa natin magagamit, 4 5 years ago, sabi ng asawa ko, saan mo gagamitin yan? Sabi ko, I know na, in the future, gagamitin ko ito. So, ito na po yung future na yun. 4 or 5 years after all. Diba? Nakalibre na ako ng tiles. At madami pa akong tiles na naiwan doon sa kabilang bahay. So, yay! I'm excited. Tingnan nyo yung asawa ko. Obsessed talaga siya paglilinis. Borg, cover your face. So dusty. Yeah, I gotta get. Can we go now? Oh my gosh, it's so dusty. One moment, let me get my blower going. Alright, balik na naman kami dito sa bahay kasi kagagaling lang namin bumili ng refrigerator. Okay na refrigerator ha. Kasi sabi ng tao, pag bibilhin mo yun brand new, 4,000 daw plus tax. Tapos that was 4 years ago. Alam nyo naman dito sa Amerika, nakabili yung asawa niya ng bagong washer. Tapos syempre, dapat kung bagong washer and dryer, mag-match talaga lahat ng mga appliances dun sa kusina. Katulad ng freezer, refrigerator, range, yung mga ganun ba. Tapos since nasira yung dishwasher nila, kailangan palitan ng bago, palitan din ng bago yung ibang mga appliances para mag-match sila lahat. Yun, binibinta na lang nila ng $675. Actually, $850 yung cost. Tapos, nahangyo ko ba ng $675. So, At ito na tayo ngayon sa kabilang side ng aming bahay. Tingnan nyo. Kasi dito, gagawin ko itong rose garden. So, sinabi ko dun kay Dan na lagyan mo yung extra na window na hindi nagamit kaysa masayang. Ilagay mo yun dyan para pag tingin ko sa ilalim, makikita ko yung aking mga roses in the future. Tapos sabi ni Dan, wag na kasi makita mo yung neighbor dyan, blah, 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 blah. Sabi ko, ayaw ko namang i-waste yung window. Ang mahal kaya ng window. So, yan. Tapos, ang hirap taglaga mag-Tagalog. He started doing this side, the siding. So, hopefully, matatapos ito, I don't know when. And then after that, dito na naman kami sa front mag-start ng aming sidings na ganyan yung color. And there you go. Alam niyo guys, natutuwa ako dito sa mga neighbors namin. Ang bait-bait nila talaga. Tapos yung neighbor na yan dyan, yung puti na bahay. Yung best friend niya is Filipina. Galing sa Cebu. Tapos nandito siya kanina, pumunta siya dito. Hindi naman pumunta, nakadaan siya dito. Tapos nagdala siya ng flowers. Sabi niya sa kay Cory, sasawa ko na, hindi ko alam kung paano ko i-message Marilyn, but guys, binigyan niya ako ng isang flower bouquet. Diba, ang sweet-sweet ng mga namin, mga neighbors namin, binigyan na ako kasi ang dami ng mga daffodils niya dyan.
Oh, tingnan mo, mga daffodils. Tapos nag-pick siya, tapos linagay niya sa vase, tapos dinala niya dito. I mean, how sweet can a person be? Like, once lang kaming nagkita, guys. Tapos, binigyan niya na ako ng flowers. Isn't that amazing? Ay, nako. Thank you. What did you say? Hey, what can you say about my window? That's her stinking window. We didn't want it in there, but she insisted because show them the view where you looking out to. Yeah, okay. Ayaw ng asawa ko, ayaw din ng karpentero namin si Dan. Nalinagyan ko ng ano dito. The neighbor's window. What do you call this one? Kasi, makikita daw yung neighbor. Eh, gusto ko dito eh. Kasi, tingnan mo dyan sa ilalim mo. Early in the morning, pag may roses na dyan, kikita ko na yung roses. But man, this window is it is very slim. Yeah, well, you need that, right? But yeah, and then I will have coffee here kasi ito magiging peninsula namin. Sorry sa mga kalat dyan. So upo-upo lang ako dito. And then after that, makikita ko na yung mga roses ko dyan, di ba? Okay, so ito yung door namin palabas papunta sa aming deck na later on gagawin ko itong dining space. But anyway, guys, may good morning neighbors. May aeroplano. Guys, may check ako sa inyo ba? Sabi ni Dan the other day na ito daw neighbor namin dyan nagsisigarilyo ng marijuana. Where is the airplane? Hindi ko makita yung airplane. But anyway, nagsisigarilyo daw ng marijuana, guys, yung neighbor dyan sa kabila. Oh my gosh. Tapos, kilala namin yung neighbor, guys. Mabait siya talaga. Tapos, hindi kami makapaniwala ba na nagmamarijuana siya. Pero, at the same time, guys, understandable naman. Kasi, by the way, gusto niyo yung Do you like my backyard view of the house? But anyway, so sinabi ni Dan na nakita daw niya na harap-harapan nagsisigarilyo dyan sa likod ng marijuana. So, na-meet namin yung neighbor na yan. Medyo matanda na, mga 60 plus years old. Tapos, nagtatrabaho siya sa restaurant doon sa, Willis, yung pinuntahan namin before. If you can see my other videos, nagtatrabaho siya doon as dishwasher. Tapos, nagkiang-kiang ba siya? Parang, may kasi siya, yung tuhod niya ba, may problema na. So, talaga siya, nagsa-struggle siya. Tapos, yun, sinabi namin kay Dana, hindi naman druggy yan, sabi niya gano'n, pero nakita talaga niyang nagmamarijuana. Kaso lang dito sa Amerika, guys, yung marijuana, medical marijuana is hindi prohibited, legal yan dito. In fact, dito sa malapit sa neighborhood namin, may nagbibinta ng medical marijuana. In other words, pwede yung mga tao na bibili doon as long as prescribed sa doctor. So sinabi namin kay Dan na siguro prescribe yung marijuana niya doon sa doctor kasi yung pain niya ba, sakit ng tuhod niya, talaga kailangan ng help. Pero hindi naman ako natatakot kasi mabait naman yung taong yun. Mabait siya. Medyo matanda na, tapos binibigyan pa nga niya kami ng tubig before. So okay lang as long as prescribed, by the doctor yung marijuana niya kasi nga may sakit siya. So yun, grabe guys. Sabi ni Dan, harap-harapan daw na nagsisinghot siya dito. But oh well, as long as hindi cocaine, okay lang. Di ba? So yan, i-measure ng asawa ko yung distance kung saan pupunta yung refrigerator namin. Got myself on a nail. Nail? Oh my gosh, be careful, Corey. So I was gonna go probably. Yeah, probably over there. And then 36 inches. Lapit na mamatay itong cellphone ko. Yeah. So, Right. Here, hold on. wait. So right there. Not too bad. I thought it's bigger than that. Yan. 30. Yeah. Yeah. So about a little beyond there. Mm-hmm.
So it doesn't really occupy the entire wall. Tapos dyan, cabinetries, tapos stove dyan, tapos yan, peninsula. Eventually, pag makover na namin ito, doon na namin i-install yung mga cabinetries ko at saka flooring. Ang dami pang gagawin dito sa loob, but what can we do? Slowly but surely. Yan na po yung naano ko. Yung ginawa kong tile kahapon. Gusto ko sanang mag-tile ngayon, kaya lang, medyo malamig bukas. So, hindi ako makakapag-tile kasi instruction is huwag kang mag-tile pag yung weather ay magiging malamig below 40 degrees Celsius. So, hindi ako makakapag-tiles. So, for the meantime, yang lang muna. O, di ba? Libre na yung libre kong tiles. So, alternate yung color from green to black, green, black, green. So, dyan, magiging black. Tapos doon sa kabila, magiging black din. So, I'm happy. Tapos ito yung mga tiles or stones na gagamitin namin para sa labas. Di ba makita nyo yung mga stones na mayroong mactan stone doon sa labas na accent wall. So, ito yung gagamitin namin. Siyempre, binili ko yan sa ukay-ukay, kaya lang kulang, kaya bumili kami ng marami, another batch, pero kulang pa rin yan, kaya bibili pa rin kami ng another batch. Tapos ito yung tile para doon sa aming wall sa bathroom.